19 na sasakyan nagliyab at nasunog sa parking lot ng NAIA Terminal 3. 2 motorcycle rider na huling dumaan sa EDSA busway, nagtangkang tumakas at muntik pang makasagasa ng mga enforcer. Vice President Sara Duterte hindi magpapaapekto sa mga pahayag laban sa kanya ni First Lady Liza Araneta Marcos. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos formal nang nagsimula. As the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, I officially declare the Philippines-United States exercise Balikatan 39-2024 open. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. walang nakikitang dahilan upang palitan bilang Education Secretary si Vice President Sara Duterte sa kabila ng hindi pagkakaunawaan nito kay First Lady Liza Marcos. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na, di papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o kurap, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun sinlay Hindi ganun sinlay, Sara. Mga pulis na hindi susunod sa polisiya kaugnay sa tattoo ng PNP, pinayuhan na mag-resign na lang. Remember, nung pumasok ka sa PNP, expected na sumunod ka po sa policy at rules ng regulation ng isang organization po. If you cannot follow regulation, then maluwag po ang pinto ng PNP para po kayo ay mag-resign. Halaga ng pinsala sa nangyaring sunog sa parking lot ng NAIA Terminal 3 umabot na sa higit 20 milyong piso ayon sa Bureau of Fire Protection. Kumpanyang nag-ooperate ng parking lot, tiniyak ang pagbabayad ng danyo sa mga may-ari ng nasunog na sasakyan. That is the commitment that they gave also to MIA, that they will not shy away from the liability, if any at all, dito sa pangyayaring ito. Biglang pagdami ng Chinese maritime militia vessels sa West Philippine Sea 1 linggo bago ang balikatan exercise na monitor ng Philippine Navy. So there's been a surge in the presence of the maritime militia, specifically in Baholi, Masinloc, and Pag-asa. This coincided with the launching of Balikatan. Department of Information and Communications Technology o DICT makikipagtulungan sa mga otoridad hinggil sa investigasyon ng umano'y deepfake audio ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi ko sa ating mga magigiting na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan. It is fake. It is not the President's voice. Pagbabawal sa mga motorsiklo na dumaan sa mga flyover at underpass, pinag-aaralan ng MMDA kapag naglagay ng motorcycle lane sa EDSA. Kasama po sa pinag-aaralan namin yan na kung bibigyan natin ng motorcycle lane, hindi na po sila papayagang dumaan sa overpass at underpass. So, diretso po sila. Probisyon na itaas ang multa laban sa illegal parking, hindi inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para patuloy ang magandang serbisyo ng ating pamahalaan ay hindi ko pinayagan ang Joint Traffic Circular No. 01 ng Metro Manila Council tungkol sa probisyon na tataasan ang multa para sa mga illegal parking. Mamahaling villa sa loob ng Pogo Compound sa Tarlac, ininspeksyon ng ilang senador at Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ilang Pilipino na nare-rescue palipat-lipat lang umano ng Pogo. Yung iba na pupunta sa mga online lending applications na napapansin din natin na may mga tendency din to do scam. So, yun nga po kinakatakot din po ng PAOK na baka dumating ang panahon na yung mga scammers po homegrown na. Red at yellow alert sa supply ng kuryente, posible pa ring maranasan hanggang sa kalagitnaan ng Mayo ayon sa Department of Energy. The supply cannot keep up with the increasingly higher demand. So we continue to ask the public to practice conservation and energy and efficiency measures, especially during the peak hours. Immigration consultancy firm na sangkot umano sa illegal recruitment, ipinasara ng Department of Migrant Workers.
ito ay acts of recruitment without a license. Maraming nakasabit doon sa pader nila, sa dingding nila. At wala ni isa doon sa mga nakasabit na mga certificate, walang license from the DMW. So, this is simply illegal recruitment under the law. Nationwide protest para sa dagdag sahod, isasagawa sa Mayo 1. Ang call namin ay isang nationwide mobilization of all workers na in general, dahil nga ang main focus is wage increase, yung dahilan ng aming sabay-sabay na pagmamarcha. Mga opisyal ng pamahalaan na makikipagtulungan sa International Criminal Court investigators kaugnay sa war on drugs ng nagdaang administrasyon, maaaring makasuhan ayon sa Department of Justice. There are certain provisions under Republic Act 6713, which is the conduct of public officers. So these are ethical guidelines followed by all public officials. And obviously, if you go against the policy, it will be found under those provisions, the liabilities. Lisensya ni Apollo Kibuloy para magmay-ari ng baril, pinawalang bisa ng Philippine National Police. Wherefore, foregoing considered, the license to own and possess firearms and firearms registration of Apollo Carion Kibuloy are hereby revoked immediately. Further, the next of kin, nearest relative or legal representative of Apollo C. Kibuloy or any other person is directed to deliver the same, the firearm shall be confiscated for proper disposition. Dalawang SUV na sangkot sa Shabu sa Alitagtag, Batangas, negatibo sa drug residue. Mga may-ari ng sasakyan, kilala na. Pagtalakay sa posibleng visiting forces agreement sa pagitan ng Pilipinas at France, isasagawa sa Mayo. At komunikasyon at pagsunod sa instruksyon sa panahon ng sakuna, binigyang diin sa UNTV Rescue Jamboree.